Okay, class, welcome to Module 5. Today, we shift from pure behaviorism to something more powerful. Hindi na lang to stimulus, response, hindi na lang to classical conditioning, operant conditioning, because today, we talk about the mind, social, interaction with people, cognitive, the mind. Combine mo ang socialization mo sa mind mo and you have social cognitive theory. Si Albert Bandura ang nagsimula nito. Sabi niya, hindi. Behavior is not just shaped by the environment. Behavior is shaped by thinking. So here we study about social cognitive theory, observational learning, discuss self-efficacy, yung paniniwala mo sa sarili mo, reciprocal determinism, and we analyze the model behavior from Bandura's perspective. Okay, pag-usapan na natin ang class. So imagine natin na si Pavlov, si Watson, si Skinner, parang sila yung very strict na nagsabi ng tungkol sa behaviorism. Kaya lang ang behaviorism nitong si Pavlov, ni Watson, ni Skinner, saan nakapokus? Conditioning. Ibig sabihin, behavior is shaped by stimulus and reinforcement. Pag may reward, di uulitin mo. Pag may punishment, di hindi mo iulitin. Very clean, very mechanical. Kaya lang, itong kay Pavlov, kay Watson, kay Skinner, it ignores cognition. So again, it ignores cognition and so itong cognition na to ang isinama ni Bandura sa kanyang theory. Sabi niya, hindi tayo robot lang, no? Na behavior is learned. Kumbaga, pinag-iisipan natin kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naobserbahan natin. Yan ang sabi ni Bandura. Habang si Watson, si Skinner, si Pavlov, parang ang tingin sa mga tao ay robot na, i-reward mo para ulitin ang ugali, i-punish mo para tumigil. Hindi ganun kay Bandura. Kumbaga, sandali, nag-iisip ang tao. Yung kanyang social interaction, pinaprocess din yon ng kanyang cognition. So, si Albert Bandura is the founder of social learning theory and he expanded this to social cognitive theory. Notice the word cognitive, meaning may thinking process, may belief system, may expectation sa outcomes. Kaya may tinatawag tayo na self-efficacy na i-discuss natin mamaya. Mas sophisticated na model ito, hindi lang to stimulus response, may cognition in between. And of course, nandyan yung kanyang Bobodal experiment. Imagine this, may adult, ang ginawa nung matanda, binugbog niya yung inflatable doll. Sinipa, sinuntok, tinadyakan yung Bobodal, yung inflatable doll. Then, habang sinisipa niya, habang sinusuntok, habang tinatadyakan, nanonood yung mga bata. Guess what happened? Di ginaya ng mga bata, walang reward yan, walang punishment yan, inobserbahan lang ng mga bata at yun ang tinatawag na observational learning. So yung experiment na yun, talagang inuga yung behaviorism. So kung may nagsabi sa inyo na, "Uy, alam mo, hindi ko tunuruan yung anak ko na maging aggressive." Ang sasabihin na Bandura, ganon, hindi mo tinuruan ang anak mo na maging aggressive. O okay, pero ano ba ang pinapanood niya? Because modeling is powerful and that is why Bandura changed how we understand learning. Kaya huwag kayong magugulat kung yung mga bata ngayon merong mga kakaibang ginagawa. Saan nila napapanood yan? Walang iba kundi sa social media. Ayun, social media. Social learning, natutunan nila by social observation, inisip nila social cognitive theory. So again, kapag pinag-uusapan natin yung tungkol sa yan, inflatable doll, no? Pinanood lang naman nila yan, pero ginaya nila. Observational learning ang tawag dyan. Yung tipong you are learning by watching others. Ang tawag din dito ay modeling. Kaya pag sinabing, uy, may role model, may ginagaya. Pero walang punishment ha, walang reward. Inobserbahan lang. Tapos, ginawa na nila. So halimbawa, sinabi ng teacher, "Fantastic, you got it," sa isang estudyante na nag-raise ng hand, napuri. Ngayon ang mga ibang estudyante nakatingin, nakamasid, nag-o-observe. Yung una nilang ginagawa, nag-o-observe sila. Hindi ako yung pinuri pero nakita ko.
'Pag nagtaas ng kamay at sumagot ng tama, napupuri. So, nandiyan ang magic. Sa brain ng observer, may process na nangyayari. Attention. Attentive ang mind niya, attentive ang eyes, attentive ang ears, tapos lahat ng mga bagay na binigyan niya ng atensyon, name-memorize niya. At 'pag na-memorize niya, ayun, ginagaya na niya. So, you pay attention to your surroundings and it enters your memory, it is encoded, and then you imitate it. That is modeling. Walang direct reward dun sa ibang estudyante, walang star, walang praise. Pero nung makita niya na, aba, binibigyan ng premyo yung iba, next recitation, ako na ang magtataas ng kamay. So again, ito, nakikita natin, observation, modeling behavior. Ito ang tinatawag natin na cognitive mediation process. Hindi lang to stimulus response. So, learning occurred at this level of acquisition. Nag-observe ako, ginaya ko, and then ginawa ko. So again, observation is very important. Let's now look into this one. So sa question natin, a child hits a doll after watching an adult do it. This demonstrates what? A. Classical conditioning. Or is it B. Operant conditioning. Or is it letter C. Observational learning. Or letter D. Insight learning. Well, tama ka kung ang sinagot mo ay letter C. And next question. Which one of the following is not required in modeling? Ano kaya ang hindi kailangan sa modeling? Attention, retention, punishment, or motivation? Well, ang hindi kailangan ay, syempre, punishment. Nag-o-observe ka lang eh. And vicarious reinforcement. Ano kayang ibig sabihin nito? Vicarious reinforcement. Pag sinabi natin yung salitang vicarious reinforcement, ano kaya to? Merong reward? Or merong self-punishment? Or may letter C, observe others being rewarded? Or letter D, internal motivation only? Ano kaya ang tamang sagot dito? Well, the best answer to this is Charlie. Ang tamang sagot, observing others rewarded. Kaya alam mo, sa observation pa lang, natutukan ka na. Sa observation pa lang, pwede na mabago ang ugali mo.